Shenzi, hindi mo ba alam kung ano ang mas mahalaga? Ang matandang iyon ay nakasuot lang ng ordinaryong damit, tapos sinamahan mo pa siyang magsukat ng wedding dress. Paano kung maantala ang pag-aasikaso sa mga na kliyente? Hindi tayo isang charity ang shop natin. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong walang pambayad. Ano bang gayuma ang pinainom mo sa matandang iyon? Isang empleyada ng bridal shop na kumikita ng 4,800 yuan kada buwan. Nangangarap pang pumasok sa pamilya Lu. Ginoo. Baka may hindi po kayo pagkakaintindihan. Mabait at tapat po talaga ang aming Zi. Tapat. Kalahating taon nang nasa ospital ang ina. May utang na 38,000 yuan sa hospital bills. Maagang naulila sa ama. Nakatira lang sa inuupahang basement. At kailangan pang magbayad sa ospital buwan-buwan. Sa ganyang sitwasyon, bigla siyang kumapit kay Lola Lu. Sasabihin mo sa akin na tapat siya. Ginoo. Bago po kayo mag-imbestiga sa ibang tao, matuto muna kayong rumespeto. Respeto. Kahapon pinasaya mo ang matanda. Sinabi mong gusto mong maging apo-in-law niya. Ngayon nagdala na siya ng abogado para sunduin ka. Elmath. Shen. Tinatawag mo ba itong respeto? Cheng-an. Bilang pangalawang tiyuhin. Nandito ka ba ngayon para takutin siya palayo sa ngalan ni Chen Zhao? Ma, tinutulungan lang kitang magising sa katotohanan. Gising na gising ako. Sa totoo lang, natatakot ka na magpakasal si Chen Zhao. Natatakot kang bawiin niya ang shares. Kaya nagmamadali kang pumunta rito para hiyain ang isang maliit na babae. Shares, kasal. Ano naman ang kinalaman ng mga iyan sa akin? Masyado namang maganda ang mukhang ito. Chen Zhao, halika rito at salubungin mo ang asawa mo. Lola, huwag na po kayong magbiro. Zi. Lilinawin ito ni Lola ngayon. Dala mo ang apelyidong Lu. Ang Lu Group sa Yungang ay itinayo ninyo ng lolo mo sa kalahati ng inyong buhay. May karagdagang sugnay ang Board of Directors. Ang panganay na apo ay dapat magpakasal bago magtatlumpu. Bago niya formal na makuha ang shares na hawak mo. Kung hindi magpapakasal si Chen Zhao, may mga gagamit nito bilang dahilan para gumawa ng gulo. Ma, dahil gusto mong manahin ni Chen Zhao ang kumpanya, kumuha ka lang ng kung sinong empleyada ng shop para pakasalan niya. Hindi ito basta-basta. Kahapon, natumba ako sa harap ng shop. Siya ang tumulong sa akin. Pumasok ako na nakasuot ng lumang cheongsam. Walang gustong umasikaso sa akin. Siya ang sumama sa akin para magsukat ng wedding dress. Sinabi kong hindi pa ako nakakapagsuot ng wedding dress sa buong buhay ko. Hindi niya ako pinandirihan. Kinuhanan pa niya ako ng litrato. At sinabi pang kung magiging apo-in-law ko siya, araw-araw siyang magpapakuha ng litrato kasama ko. Lola, biro lang po talaga iyon. Alam ko. Pero sineryoso ito ni Lola. Elmath, Shen, pwede kang tumanggi. Ang bayad para sa susunod na yugto ng pagpapagamot ng ina mo ay dapat mabayaran ng buo mamayang hapon. Alam ko po. Nakita mo na, Ma, hindi sa ayaw niyang pumayag, kundi wala siyang karapatang tumanggi. Lu, hindi ibig sabihin nito na wala akong karapatang tumanggi. Kulang ako sa pera, pero hindi ibig sabihin na hahayaan kong ikaw ang magdesisyon para sa akin. Nasa ospital ang nanay ko. Wala akong dapat ikahiya sa paghahanap buhay. Ang tunay na kahiya-hiya ay ang taong ginagamit ang kahinaan ng iba laban sa kanila. Lu, pwede kong tingnan ang kontrata, pero may 3 akong kondisyon. Una, maaaring may limitasyon ang kasunduan sa ating relasyon bilang mag-asawa. Pero ang mga legal na proseso ay dapat totoo at naaayon sa batas. Pangalawa, maaari akong makipagtulungan, pero huwag niyo akong piliting pasanin ang lahat. Pangatlo, pagkatapos ng 1 taon, hindi ito dapat makaapekto sa buhay ko at ng nanay ko. Mayroon pa ba? Maaari akong tumulong, pero ang lahat ng plano, dapat legal, voluntaryo, at may limitasyon. Ang napagkasunduang bayad at iba pang mga plano ay dapat nakasulat ng malinaw. Ito ba ay, nakikipagnegosasyon ka ba ng kontrata sa isang mayamang pamilya? Kahit paano, may panganib din ang trabahong ito. CJ, gusto ko ang pagiging practical mo. Elmath, Shen, ang 3 kondisyon na ibinigay mo ay idinagdag na. Chen Zhao, nababaliw ka na ba? Uncle, legal ang pagpapakasal ko. Ang paglipat ng shares ni Lola ay naaayon sa batas. Elmath, Shen, ang hawak mo ay isang kasunduan sa pakikipagtulungan. Ito ang napagkasunduang allowance. Huwag mo nang insultuhin ang asawa ko. Nang marinig ko ang salitang asawa ko, bigla akong nakaramdam ng kapanatagan. Z. Pipirma ka ba o hindi? Nasa ospital pa rin ang nanay ko at naghihintay ng paggamot. Mahalaga ang dignidad, pero hindi ko pwedeng iwan ang dignidad ko sa bintana ng pagbabayad sa ospital. Ipagamot mo ang nanay ko. Iniisip mo ba talaga na kapag pumasok ka sa pamilya Lu, ay aangat na ang buhay mo? Lu, nagkakamali po kayo. Sasamahan ko lang si Boss Lu sa isang bahagi ng paglalakbay, at ililigtas ko na rin ang nanay ko. Tayo na. Saan tayo pupunta? Sa law firm muna. Hindi biro ang kasal. Dapat mong basahin ng mabuti ang kontrata. Ikaw din ang dapat magdesisyon. Ngayong araw, kanina lang ay desidido kang pumirma.
Ngayon ay gusto mo nang magbago ng isip. Magbibigay muna ang abogado ng medical loan at isusulat ito sa mga kondisyon. Maaari mo munang iligtas ang nanay mo bago ka magdesisyon kung itutuloy mo pa o hindi. Kahapon ay isa lang akong maliit na empleyado sa isang bridal shop. Ngayong araw, nagparehistro na ako ng kasal sa tagapagmana ng Lu Group sa Yungang. Parang pelikula ang nangyaring ito. Pero totoo ang tawag mula sa ospital. Totoo ang kontrata. Alam kong may karapatan pa rin akong tumanggi, pero gusto kong gamitin ang legal na kontratang ito para mabigyan ng pagkakataon ang sarili ko at ang nanay ko. Mas magarbo pa kaysa sa inaasahan ko ang lumang mansyon ng pamilya Lu. Nang pumasok ang sasakyan sa gate, akala ko nga ay pumasok ako sa isang pribadong hardin. Mas malaki pa ang damuhan kaysa sa bridal shop namin. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa akin. Shenzi, kailangan mong maging matatag. Z, mula ngayon, ito na ang bahay mo. Lola po, hindi po ba nakasulat sa kontrata na sa guest room ako titira? Sino ang nagsulat niyan? Ako po. Papayagan mo bang tumira sa guest room ang asawa mo? Sa isang contract marriage, mas mabuti na ang may distansya. Kasal na kayong dalawa, anong distansya pa ang pinagsasabi mo? Tumahimik ka. Ang master bedroom sa silangan ng second floor ay para kay Z. Hindi na po kailangan. Ayos na po ako sa guest room. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Natatakot lang po ako na baka mabawasan ang buhay ko kapag sa master bedroom ako tumira. Haha, huwag kang mag-alala. Nandito si Lola para suportahan ka. Hindi mababawasan ang buhay mo. Nalinis na po ang kwarto ng yaong madam. Ang salitang yaong madam, nakakapanibago pakinggan. Sa edad na 25, ito ang unang pagkakataon na tinawag akong ganito kayaman. Pumunta ka sa study room, pero hindi pa ako nakakaramdam ng tuwa ng matagal. Tinawag na ako ni Lu Chenzhao sa study room. Mrs. Lu, may ilang patakaran na sana'y maintindihan mo. Sabihin mo. Una, bawal pumasok sa West Study Room sa ikatlong palapag. Pangalawa, bawal ipaalam ang nilalaman ng kontrata sa iba. Pangatlo, sa harap ni Lola, kailangan nating magpanggap. Sa pribado, hindi na kailangang lumampas sa limitasyon. Pang-apat, bawal makialam sa personal kong buhay. Naiintindihan mo ba? Ano ang naiintindihan mo? Naiintindihan ko na ako ay iyong pansamantalang partner. Pero Boss Lu, mayroon din akong mga kondisyon. Sabihin mo. Una, hindi dapat itigil ang pagpapagamot ng aking ina. Pangalawa, hindi mo ako dapat hayaang magdusa ng anumang moral na panganib. Ano ang ibig mong sabihin sa moral na panganib? Halimbawa, ang iyong dating nobya o mga babaeng kaibigan na pumupunta sa pinto. Pwede akong makipagtulungan, pero hindi mo ako pwedeng hayaang magdusa ng mga hindi kinakailangang panganib sa reputasyon. Hindi mangyayari yan. Mabuti kung ganun. Pinatutunayan ng katotohanan na minsan ang mga salita ng lalaki ay hindi kasing katiwala ng promotional price ng isang bridal shop. Auntie Chen, nandyan ba si Chen Zhao? Enlaf, Su, nasa meeting po si Young Master sa itaas. Enlaf, Su, sa wakas ay dumating na rin ang dating nobyang ito. Sino po siya? Ito po ang Young Madam. Ikaw pala si Ines. Shen, hello. Ako si Xu Jianing. Matagal na kaming magkakilala ni Chen Zhao. Hello. Hindi maganda ang tiyan ni Chen Zhao. Natatakot akong makalimutan niyang kumain, kaya nagluto ako ng sabaw para dalhin sa kanya. Ang natural naman ni Emeth, Su, parang siya ang may bahay ng bahay na ito. Kakarating lang ni Emeth, Shen sa Lu family. Siguro hindi ka pa sanay, diba? Nga. Maraming patakaran ang Lu family. Kung may hindi ka naiintindihan, pwede kang magtanong sa akin. Ang ibig sabihin ng pangungusap na ito ay, ikaw ay isang huling dumating lang. Mabuti naman, tamang-tama gusto kong magtanong. Ang dating nobya na nagdadala ng sabaw sa isang lalaking may asawa na. Anong klaseng patakaran iyan? Nagkakamali ka, Yimeth. Shen, hindi kami ni Chen Zhao tulad ng iniisip mo. Oh, kung ganun, anong klase? Muntik na kaming magpakasal noon. Sayang naman. Muntik na, pero hindi natuloy. Mukhang si Ines, Su at ang asawa ko, ay talagang walang tadhana. Chen Zhao, dinalhan kita ng sabaw. Bakit ka nandito? Nag-aalala lang ako sa'yo. Nag-aalala. Enlaf, Su, nag-aalala ka ba sa apo ko? Tamang-tama ang pag-aalala mo. Kakasakasal lang niya, pumunta ka na agad dito. Lola, wala po akong masamang intensyon. Huwag mo akong tawaging Lola. Ang apo ko sa tuhod ang tumatawag sa akin ng Lola. Pamilya yun. Tinatawag mo akong Lola, nakakairita sa tenga. Madam Lu, may mga dahilan din po ako noon. Nung nasa ibaba si Lu Chenzhao, umatras ka at pumunta sa ibang bansa. Ngayong bumalik na siya sa Lu Group, pumunta ka naman dito para magmalasakit. Ang sabaw na ito na niluto mo ay marunong ding pumili ng oras. Gusto ko lang pong bumawi. Kung gusto mong bumawi, lumayo-layo ka sa kanya. Z, kunin mo to. Kung may hindi ka gusto sa bahay, palitan mo lahat. Kahit pa ilang tao, lagi na lang nag-aastang may-ari ng bahay. Lola, tama na po. Bakit, nasasaktan ka ba? Xu Jianing. Sa susunod, huwag ka nang pupunta sa pamilya Lu nang walang appointment. Chen Zhao, kasal na ako. Akala ko iiyak siya. Tiningnan lang niya ng malamig, nakakasakit ng damdamin. Naagrabyado ka ba?
Hindi, wala talaga. 真没有。 Wala po talaga. Pangunahin na dahil malinaw ang mga patakaran. Ha ha ha. Shenzi. Opo. Ang prangka mo talaga. Huwag kayong mag-alala, Jimsy. Lu, prangka ako pagdating sa pera. Prangka rin ako sa tao. Hindi rin naman ganoon kahirap ang level ni Emeth. Xu, huwag mo siyang galitin. Siya ang gumagalit sa akin. Hindi ko rin naman pwedeng hindi sagutin. Hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Mas mabuti kung ganoon. Hindi rin ako ganoon kadaling apihin gaya ng iniisip mo. Hindi sumagot si Lu Chenzhao. May kaunting pagiging komplikado sa kanyang mga mata. Parang nagulat. Parang sinusuri ulit. Walo course meal. Nagdala ng sabaw ang ex-girlfriend para manggulo kay Lola. Sa madaling salita, nakaka-excite ba? Sumasabog na eksena, higit pa sa mga drama ng biyenan at manugang. Pagkatapos mag-text, humiga sa kama. Nakakasilaw ang ilaw sa kisam na parang panaginip. Shenzi, huwag mong kalimutan na isa itong transaksyon. Dahil partner lang siya, hindi nagpapamanipula sa iba. Kasal na ako. Bigla ko na lang naisip ang sinabi niyang kasal na siya. Malamig ang boses pero ang sarap pakinggan. Tapos na. Parang medyo delikado ang working environment na ito. 有点危险。 Ang family dinner ng pamilya Lu ay nakaschedule sa Sabado ng gabi. Sabi ni Lola, unang beses kong lalabas bilang manugang ng pamilya Lu. Z, pupunta ka sa family dinner. 家宴。 Hindi para sumali sa year-end inventory ng tindahan. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating na ang styling team sa bahay ng mga Lu. Umupo ako sa harap ng salamin. Tinitingnan ang 4 na taong nakapaligid sa akin. Lola, ano pong bagay na damit? Hindi kailangang masyadong makulay. Ang ating Z ay likas na elegante. Lola, masyado po yatang mahal ito. Manugang ng pamilya Lu. Hindi pwedeng magpatalo sa aura. Dati sa bridal shop. Araw-araw tinutulungan ang mga bride na ayusin ang kanilang mga damit. Ngayon, ako mismo ang nakasuot ng magandang gown. Pakiramdam ko ay hindi ako sanay. Bakit wala naman? 没什么。 Chenzhao, maganda ba ang apo ko? Pwede na. Ang tipid naman pong magbigay ng papuri ni Emily. Lu, ha 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 ha. Napakaganda. Pwede na tayong lumabas. Sa sandaling iyon, muntik na akong matouch. Ang family dinner ng pamilya Lu ay ginanap sa main hall ng lumang mansyon. Sumunod ako sa kanya pagpasok sa pinto. Lahat ay nakatitig sa akin, sinusuri, hinuhusgahan, parang nanonood ng dula. Isang ordinaryong babae, nakapasok dahil sa contract marriage. Hindi bagay, huwag mong ipakita ang kaba mo. Huwag mag-alala, ang bridal shop ay tumatanggap ng 300 na mag-asawa sa isang taon. Kahit anong klaseng masungit na biyenan, modernong hipag, ex-wife, bridesmaid na agaw eksena. Wala pa akong hindi nakikita. Ang pamilya nyo ay parang premium version lang. May pagkakahawig ang mga mata, pero ang ngiti ay mas peke at mahinahon. Alam kong siya ang panganay na anak ng second branch. Nasa hotel na. Medyo na-curious lang ako. Gaano na kayo katagal magkakilala ni Chenzhao? May kinalaman ba ito sa inyo, Uncle Lu? Siyempre meron. Siya ang tagapagmana ng Lu Group. Ang kasal niya ay may kinalaman sa reputasyon ng pamilya. May kasama pang screenshots ng mga reklamo mo sa buhay. Shen, wala akong intensyong mang-insulto. Hindi pa ba insulto ang tawag dyan? Malinaw na provokasyon ito. Isang hamak na empleyado na kumikita lang ng ilang libo. Paano mo nakuha si Lu Chenzhao sa loob lang ng ilang araw? Mahal mo ba siya o ang pera ng pamilya Lu? Lu, oras na para umarte. Mahal ko ang pera. Napakaprangka mo talaga, Jimmy. Shen, syempre. Kapag mahirap ka, maiintindihan mo ang hirap ng paglalakad pa uwi sa gitna ng gabi. Maiintindihan mo ang lamig sa dibdib kapag hawak mo ang bill sa ospital. Maiintindihan mo kung gaano kahirap para sa isang ordinaryong tao na manirahan sa syudad na ito. Kaya hindi ko ikinahihiya na mahal ko ang pera. Ang totoong nakakahiya ay yung mayaman na pero sakim pa rin. May bahay na pero nakikipag-agawan pa rin. May pamilya na pero nanlalamang pa rin. Masyadong masusi ang pag-imbestiga nyo sa background ko, Uncle Lu. Pero ang nakita nyo lang ay ang pagiging mahirap ko. Hindi nyo nakita na wala akong utang kahit kanino. Hindi nyo rin nakita na wala akong niloko. At lalong hindi ako nanloko para lang umangat. Gusto ko talaga ng pera. Pero gusto kong kumita sa marangal na paraan. Tumatanggap ako ng legal na bayad. Hindi ako magnanakaw ng proyekto. Pumasok ako sa pamilya Lu dahil mismong si Lola ang nagpasok sa akin. At hindi ako umakyat sa pader sa kalagitnaan ng gabi. Anong ibig mong sabihin? Wala po. Gusto ko lang sabihin sa inyo, Uncle Lu, na hindi nakakatakot ang maging mahirap. Ang nakakatakot ay ang may maruming budhi. Haha, ang galing mong magsalita.
Hindi natatakot ang pamilya Lu na papasukin ang mga mahihirap. Natatakot lang kami sa mga masasamang tao. Ma, hindi naman po kayo pwedeng maging masyadong bias. Ilang araw pa lang nakakapasok ang babaeng ito, at pinagtatanggol nyo na agad siya. Ang pinagtatanggol ko ay ang manugang ng pamilya Lu. May reklamo ka ba? Ordinaryo lang ang pinagmula ni Z. Alam ko. Mahal niya ang pera, alam ko rin yan. Pero napakalinis ng mga mata niya. Gumagawa siya ng tama at marangal. Mas mabuti kaysa sa taong nanlalamang sa sariling pamilya ng patalikod. Uminom ka muna. Masyado ka ng maraming sinabi kanina. Bakit, naiinis ka ba dahil madaldal ako? Hindi, ang galing mong ang magsalita. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Elma, Shen, napakatalino mo. Salamat. Ang pamilya Lu ay hindi tulad ng isang maliit na tindahan. Walang kwenta ang matatamis na salita lang. Matalino rin po kayo, Uncle Lu. Hindi ako masisilaw sa pera. Para lang mambola ng ibang tao. Akala mo ba kaya kang protektahan ni Lucensao? Hindi siya ang nagprotekta sa akin ngayong gabi. Kundi si Lola po. Kung magaling kayo, kumbinsihin niyo muna si Lola. Alam mo ba kung bakit pinipilit ni Lucenzo na hanapin ka? Dahil nakabalik na ang taong mahal niya. Siksu Jayaning. Isa ka lang ordinaryong tao. Lu, ang pakikinig ng patago. Hindi ba't nawawala na ang limitasyon? Hindi mo ba ako tatanungin tungkol kay Xujayaning? Anong itatanong ko? Itanong mo ang relasyon namin. Article 4 ng kasunduan, bawal makialam sa personal na buhay ng party. Bilang partner, mabait na nagpapaalala sa iyo si Boss Lu. Kung makaapekto ang personal na buhay sa trabaho ko, hihingi ako ng danyos. Bukod sa pera, may iba pa bang laman iyang isip mo? Meron, bahay. Mukhang napikon ko na siya. Medyo mapakla pero totoong ngiti. Nang gabing iyon pagbalik sa kwarto, kinuwento ko ito kay Jayang Suisui. Nasa high society ka na, aaminin mo pang mukha kang pera, mabubuhay ka ba niyan? Naman, hindi lang basta mabubuhay. Pinuri pa nga ako ni Lola, hindi ka naman talaga nag-asawa para sa yaman. Malinaw na nagtatrabaho ka para sa karir mo. Tama, nandito lang ako para magtrabaho. Pero bakit noong inusog ni Lucensao ang maligamam na tubig sa akin? Basain mo ang lalamunan mo. Naramdaman ko na. Ang trabahong ito, parang hindi na nagiging trabaho. Pagkatapos ng family dinner, mas naging pabor sa akin si Lola Lu. Nagsimula siyang isama ako sa paglabas para makipagkita sa mga kaibigan. Z, may mga lumang kaibigan ako ngayon. Samahan mo si Lola, ha? Ngayon ay charity tea party. Bukas ay personal art exhibition. Sa makalawa ay birthday party ng matalik na kaibigan ni Lola. Z, may alam ka ba sa mga alahas? Wala po akong alam, pero alam ko po kung ano ang komportableng suotin. Naiintindihan mo ba ang painting na ito? Hindi ko po naiintindihan ang oil painting. Pero alam ko pong gusto ito ni Lola. Ang galing talaga ng mga kabataan ngayon, nakapasok na sa pamilya Lu. Pangunahin na dahil maganda ang paningin ni Lola at mabilis kumilos. Tingnan nyo, ang apo ko ay napakatalino. Kapag marami ka nang nakita, masasanay ka rin. Umiiyak na manugang. Mapanuring biyanan. Ex-fiance na nanggugulo. Pakikitungo sa tao. Ang mga mahihirap ang pinakamaagang natututo. Ang word ni Lucensao lately. Dati, hindi siya nagsasalita kapag nakikita ako. Saan ka pupunta ngayon? Sasama kay Lola makipagkita sa kaibigan. Iinom lang ng konting malamig. Boss Lu, masyado ka na atang nakikialam ngayon. Sabi ni Lola, paalalahanan daw kita. Oh, sabi ni Lola, paalalahanan mo akong huwag nang magpuyat. Sinabi rin ba ni Lola sa iyo na paalalahanan akong kumain ng marami? Sinabi rin ba niyang paalalahanan akong magkumot sa gabi? Shenzi! Po! Ang daldal mo talaga. Boss Lu, nakakahiya naman ang pag-aalala mo sa iba. Pero nang gabing iyon, may isang basong mainit na gatas sa harap ng kwarto ko. Pinadala po ng Young Master. Anong sabi niya? Sabi po ng Young Master. Pinadala raw po ni Lola. Matamis? Hindi umiinom ng matamis si Lola. Alam ko, pero hindi ko na ibinunyag. Ang pinaka nakakatakot sa contract marriage ay kapag hindi tumupad sa usapan ang isa. Mas nakakatakot pa kung masaya pa ang kabilang panig. Shenzi, gumising ka nga. Si Lucensao ang party 2. Ikaw ang party DZ. Ang pagbibigay ng gatas ng party ay hindi nangangahulugang pag-ibig. Baka after-sale service lang ito ng mga mayayaman. Pero masyadong madalas ang after-sale service ng party 2. Binibilhan ako ng damit, binibigyan ng driver. Kapag pagod na sa paglalakad, magpapahanda ng pagkain sa kusina. Nasabi ko lang na masarap ang sugar roasted chestnuts. May isang supot na agad sa hapagkainan. Boss Lu. Alainan. Nitong mga nakaraang araw, ikaw, may ginawa ka bang masama sa akin? Bakit mo natanong? Bigla kang naging mabait sa akin. May 3 posibilidad lang. Una, nakokonsensya ka. Pangalawa, gusto mong umutang ng pera. Pangatlo, may iba ka na sa labas. Shenzi, ano ba ang iniisip mo araw-araw? Pera. Kaya naman, President Lu, bakit ka ba talaga naging mabait sa akin? Gusto ka ni Lola. Naiintindihan ko na, employee benefit.
Kailangan ba talagang ganyan ang intindi mo? Kung hindi, ano pa ba, President Lu? Contract husband and wife lang tayo. Masyado kang mabait sa akin. Madali akong magkamali ng akala. Eddie, nagkamali ka na ba ng akala? Napatigil ang mga daliri ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa ngayon, wala pa. Tutal, masyadong malamig ang ekspresyon ni President Lu. Mahirap isipin na malalim ang nararamdaman mo. Ganoon ba? Madalas kayong lumabas ni Lola ngayon. Para mas madali ang pag-commute mo, ang sasakyan ay para lang sa paghatid at sundo. Hindi ito personal na regalo. Kinukumpirma ang layunin ng paggamit, oras ng driver at proseso ng pag-ulat. Sa loob-loob ko, nakahinga ako ng maluwag. Ito ba ay pag-aalala o pag-aayos ng trabaho? May pinagkaiba ba? Siyempre meron. Ang pag-aalala ay tungkol sa damdamin. Ang pag-aayos ng trabaho ay tungkol sa limitasyon. Shenzi, patay ka na. Huwag kang ang magsalita ng ganyan. Binigyan ka pa niya ng kotse. Ang pagbibigay ng kotse ng isang mayamang hindi ba parang pagbili lang ng milk tea ng ordinaryong tao? Bakit hindi na lang siya bumili para sa iba? Huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit ka pumayag noong una. Alam ko, pera para sa pagpapagamot ng nanay mo at para sa kinabukasan mo. At ang ligtas na pag-alis pagkatapos ng isang taon. Paano ka na ngayon? Hindi ko alam. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng ganitong kalituhan. Kinahapunan, pumunta ako sa ospital para bisitahin ang nanay ko. Mas mabuti na ang pakiramdam niya. Totoo bang kasal ka na? Opo. Mabait ba siya sa'yo? Gusto kong sabihin ang tungkol sa kontrata. Gusto kong sabihin na peke lang ang lahat. Gusto kong sabihin na isa lang itong transaksyon. Pero nang makita ko ang panatag ng mga mata ni nanay, hindi ako makapagsalita. Napakabait po niya sa akin. Paano naman ang pamilya niya? Napakabait po ni Lola sa akin. Mabuti naman kung ganoon. Hindi ko inaasahan na magpakasal ka sa isang mayaman. Basta may isang taong tapat at mabait sa'yo. Panatag na ang loob ko. Biglang naiyak ako. Bakit ka nandito? Dumaan lang. President Lu, ang pagdaan mo ay napaka-thoughtful. Sakay na. Tinanong ako ng nanay ko, kung mabait ka ba sa akin? Anong sinagot mo? Sinabi ko na napakabait mo. Bakit? Alangan namang sabihin ko, na nagsimula tayo sa mga kondisyon at kontrata. Bago tayo naging magkasama, hindi kakayanin ng mga matatanda ang ganitong balita. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pagpapagamot. Sabi ng doktor, naayos na ang susunod na yugto ng paggamot. Salamat! Hindi mo kailangang palaging ilagay ang sarili mo sa posisyon ng isang empleyado ng ganyan. Pero kung hindi, saang posisyon ako dapat lumugar? Naririnig ko pa rin ang malakas na tibok ng puso ko. Bawat tibok ay unti-unting nawawala ng kontrol. Sa araw ng kaarawan ni Lucenzo, si Lola ang pinakamasaya. Isang linggo pa lang bago iyon, nag-umpisa na siyang maghanda. Mula sa pag-order ng cake, pagpapalit ng menu ng alak na hindi masyadong matapang, hanggang sa ilaw na hindi dapat masyadong malamig sa mata. May inihanda ka na bang regalo para kay Chenzao? Lola, contract marriage lang po ang sa amin. Nakasulat ba sa kontrata na bawal magbigay ng regalo sa kaarawan? Opo. Hindi po nakasulat. Kung ganoon, bigyan mo siya. Nasa kay Boss Lu na po ang lahat. Ano pa po ang ibibigay ko sa kanya? Totoong hindi kulang sa material na bagay ang batang iyon. Pero kulang siya sa taong nagmamalasakit sa kanya. Ang mga salitang iyon ay biglang nagpasakit sa puso ko. Sa huli, bumili ako ng isang peres ng cufflinks. Gawa sa obsidian. Elegante at hindi magarbo, bagay na bagay kay Lucenzo. Hindi masyadong malaki ang birthday party. Kami lang ni Lola, Lucenzo, at Tita Chen. Masyadong maingay ang ibang tao. Nitong mga nakaraang taon, hindi pa nakaranas si Chenzo ng buong pagdiriwang ng kaarawan. Inilagay ko ang cufflinks sa isang gift box at inayos sa tabi ng cake. Alas 7 ng gabi, wala pa rin si Lucenzo. Alas 7:30, ilang beses nang sumilip si Lola sa pinto. Alas 8, tinawagan ko si Lucenzo. Shen, nasa ospital si Chenzao. Masama ang pakiramdam ko. Mabuti na lang at dinala niya ako rito. Hindi siya makasagot ng tawag ngayon. Pasensya na, parang kaarawan niya yata ngayon. Huwag niyo na siyang hintayin. Bakit? May emergency ba sa kumpanya? Baka hindi siya makauwi ngayong gabi. Siksujayaning na naman. Ayos lang po, Lola. Kainin na po natin ang cake. Ayos lang po talaga. Kaarawan pero wala ang bida. Tayo na lang ang humiling para sa kanya. Ngumiti ako ng napakakalmado dahil bigla kong na-realize, Shenzi, lumampas ka na naman sa limitasyon. Asawa ka lang sa kontrata. Wala kang karapatang magtampo. Itinago ko ang cufflinks sa kwarto, sa pinakaloob ng drawer. Alauna ng madaling araw, dumating na si Lucenzo. Amoy disinfectant siya ng ospital. Hindi ka pa natutulog, kakapikit lang ni Lola. Kumusta na siya? Galit na galit siya. Sorry, hindi mo kailangan. Humingi ng tawad sa akin, Boss Lu. Hindi nakasulat sa kontrata na obligadong umuwi sa kaarawan mo.
Biglang hinimatay si Xu-Jianing. Dinala ko lang siya sa ospital. Alaynan. Sabi ng doktor, hindi raw stable ang emosyon niya. Alaynan. Shenzi, pwede bang huwag kang ganyan? Anong ginagawa ko? Nagagalit ka ba? Hindi po, Boss Lu. Nagkakamali ka. Partners lang tayo. Karapatan mong alagaan kung sino man ang gusto mo. Ang sarap pakinggan ng sinabi kong ito. Pero pagkatapos kong sabihin, lalo lang akong nainis. Kailangan mo ba talagang linawin ang relasyon natin ng ganyan? Kung hindi, ano pa, Boss Lu? Nagpakasal tayo dahil sa karapatan sa mana. Pumasok ako sa pamilya Lu dahil ang partnership na ito ay maaaring makatulong sa mga problema ko ngayon. Mabuti ang pakikitungo mo sa akin. Dahil gusto ako ni Lola. Ang makipagtulungan sa inyo ay dahil nakasaad sa kontrata ang mga responsibilidad at hangganan. Nakasulat na ng napakalinaw. May kulang pa ba? Shenzi, ganyan talaga ang nasa isip mo. Mabuti naman. Nakatayo ako sa sala. Hanggang sa mamanhid ang mga binti ko bago ako dahan-dahang umupo. Simula kinabukasan, bumalik na kami ni Luchenzhao sa dati naming estado. Magalang, nagtutulungan at may distansya. Salamat, Boss Lu. Nang gabing iyon, may inutusan siyang magdala ng gatas. Iniwan ko itong buo sa kusina. Madam, nag-away po ba kayo ni Sir? Hindi po, inilalagay ko lang ang sarili ko sa tamang lugar. Madam, hindi ko po sana dapat sabihin ang mga ito. Pero nakikita ko po, nasa puso po kayo ni Sir. Si Luchenzhao sa litrato ay mas bata kaysa ngayon. May ningning sa kanyang mga mata. Ang nasa tabi niya ay si Xu-Jianing. 3 taon na ang nakalipas, hindi ganyan si Sir. Noon, ayaw niyang makipag-agawan sa Lu Group. Pinangunahan niya ang isang team para gumawa ng proyekto. Gusto niyang magtagumpay sa sarili niyang pagsisikap. Si Xu-Jianing noon, ibinigay ang plano kay Lu Cheng'an. Nauna ng isang hakbang si Lu Cheng'an sa teknolohiya. Inagaw ang investment. Ang team ni Sir ay nabuwag sa loob lang ng isang gabi. Nabaon sa utang ang kumpanya. Natigil ang proyekto. Kahit si Lola ay nagkasakit sa sobrang galit. Kinuha ni Xu-Jianing ang mga resources na ibinigay ni Lu Cheng'an para makapunta sa ibang bansa. Kaya bakit siya bumalik ngayon? Dahil bumalik na si Sir sa Lu Group. At dahil kailangan siya ni Lu Cheng'an. Naalala ko ang pagod na tingin ni Lu Chensu ng araw na iyon. Paano naman ang araw ng kaarawan? Nang araw na iyon, nasa ospital si Xu-Jianing. Hindi iyon aksidente. Hindi stable ang mental state niya. Nakiusap ang doktor na pumunta ang emergency contact para mag-usap. Pumunta doon si Lu Chenzhao para ipaubaya sa mga profesional ang pag-aasikaso. Para iwasang lumala ang hindi pagkakaunawaan. Madam, hindi naman sa hindi marunong magmahal si Sir. Pinagtaksilan siya ng taong pinakapinagkakatiwalaan niya noon. Kaya hindi niya alam kung paano magsalita. Hindi niya alam kung paano pigilan ang isang tao. Nang gabing iyon, matagal akong nakatulala sa tabi ng bintana. Kinuha ko ang kahon ng cufflink sa drawer at ibinalik din. Sa huli, pumunta ako sa harap ng pinto ng study room sa 2 palapag. May kailangan ka ba? Pinagdala ako ni Auntie Chen ito. Pakisabi sa kanya na salamat, Lu Chenzhao. Ito ang unang beses na hindi ko siya tinawag na Boss Lu. Alam ko na ang tungkol kay Xu-Jianing. Sino ang nagsabi sa iyo? Importante ba iyon? Shenzi, walang kinalaman sa iyo ang mga bagay na iyon. Paano naging walang kinalaman? Nandidiri ako sa kanya ngayon. Nakakaapekto pa siya sa mood ko sa pagtatrabaho. Mood sa pagtatrabaho. Dapat sana ibibigay ko sa iyo ang regalo sa kaarawan mo ng araw na iyon. Pero hindi ka umuwi. Ibabalik ko sana pero hindi pwede refund ang mga custom-made na gamit. Pasensya na. Natanggap ko na. Nang araw na iyon, hindi dahil sa hindi ko siya makalimutan. Alam ko. Alam mo. Pero naiinis pa rin ako. Bakit? Dahil hawak ka niya sa leg. Hindi ko kayang panoorin. Paglabas ko ng study room, hinawakan ko ang nag-iinit kong mga tainga. Patay, palaki ng palaki ang panganib sa posisyong ito. Kung magpapatuloy ito, baka tuluyan ko nang maiwala ang sarili ko. Nanahimik si Xu-Jianing ng 3 araw. 3 araw lang. Pagsapit ng ika-4 na araw, lumitaw na naman siya. Sa pagkakataong ito, hindi sa bahay ng mga Lu, na dumalo sa charity auction na kasama si Lola. Engaf, Shen, Yimaf, Xu, bagay na bagay sa iyo ang damit na ito. Salamat. Sinabi rin ni Chensu noon, na pinakamaganda ako kapag nakasuot ng puti. Mabuti naman kung ganoon, patunay lang na napakaganda ng panlasa ni Eng. Lu, huwag mo na siyang pansinin. Pagkatapos magsimula ng auction, naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa intermission. Lola Lu, napakabata naman ang apo ninyo sa tuhod. Narinig ko na nagtrabaho siya sa isang bridal shop noon. Siguradong magaling siyang magsilbi sa ibang tao, hindi ba? Alam kong palabas lang niya ito.
para ipahiya ako sa harap ng maraming tao. Magaling nga po akong magsilbi sa mga customer. Noon sa bridal shop, trabaho ko po na tulungan silang maging maayos at elegante. Kaya alam na alam ko po na ang mga taong may pinag-aralan ay hindi tatawaging pagsisilbi ang trabaho ng iba. Bata ka, ano ba iyang sinasabi mo? Sumasagot lang po ako sa sinabi ninyo. Kung naiinis po kayo, ibig sabihin alam ninyo rin po na wala kayong modo. Hindi magandang pakinggan iyan, Z. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Noong kabataan niya, nagbukas siya ng beauty parlor, na isang serbisyo rin naman. Bakit ngayong tumanda na siya ay nakalimutan na niya ang pinanggalingan niya? Huwag po kayong magkamali ng intindi. Baka prangka lang po magsalita si Amos. Shen, tutal bago pa lang siya sa mundong ito. Hindi pa niya alam ang limitasyon niya. Alam ni Emma, ang limitasyon niya. Kaya pinipili niya kung kailan nahihirapan ang iba. Para magmukhang mabait, hindi ba? Natatakot lang ako na baka may makabangga ka. Napakabait mo naman. Parang pinaghandaan mo na ang pagiging mabait mo. Tara na po, Lola, tingnan na natin ang susunod na auction item. Ang mga mata ni Tsujayaning sa likuran ay parang mga karayom. Alam kong hindi siya papayag na ganito na lang. At tama nga ako. Madam, may nag-post ng video ng auction ngayon sa internet. Masyadong magaling ang pag-edit ng video. Itinira lang ang bahagi kung saan sinagot ko ang ginang na iyon. Nag-aaway na ang mga tao sa comments. Ipaubaya mo na sa EC department. Wag na, ano bang gusto mong gawin? Ilabas ang buong orihinal na video, kasama ang resibo ng donasyon sa event. Ilabas lang ang video para makita ng lahat. Huwag nang pagandahin ang status ko. Pag-usapan lang ang tungkol sa paggalang. Sa ganitong paraan, hindi lang matitigil ang chismis, kundi masusulong din ang charity project na ginagawa ng Lu Group para mapunta sa mga balita. May alam ka rin pala sa EFC. Araw-araw akong humaharap sa mga problema sa bridal shop. Gawin ninyo ang sinabi niya. Opo. Kalahating oras ang lumipas. Nag-upload ang official account ng Lu Group ng buong video. Nagbago na ang ihip ng hangin sa comments. Shenzi, ano po iyon? Mas bagay ka sa pamilya Lu kaysa sa inakala ko. Ano ba ang inakala mo na bagay sa akin noon? Kunin ang pera at umalis. Sa totoo lang, iyon din ang naisip ko noong una. Paano naman ngayon? Ngayon nalaman ko na, mas komplikado pala ang trabahong ito kaysa sa nakasulat sa kontrata. Kailangan ninyong dagdagan ang bayad, Dimve. Lu, CJ, nagbibiro lang ako. Hindi ako nagbibiro, deserve mo iyan. Titingnan ko lang po, Lola, sasamahan ko po kayo. Tapos na, nag-enroll ba ng palihim si Lu Chenzhao sa isang flirting class lately? Sumusunod lang sa agos mo, pero hindi nagtagal ang init na ito. Kinabukasan, biglang may lumabas na balita mula sa board of directors ng Lu Group. Kakapasok lang ng balita, ang presyo ng stock ng Lu Group at ang pressure mula sa iba't ibang panig ay biglang dumating. Chenzhao, ang gulo sa kasal mo ay hindi pa nga naaayos. Nagkaproblema na naman ang proyekto ng kumpanya. Hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag? Kasalukuyan pang sinusuri ang mga abnormal na datos. Ang pag-antala ay hindi nangangahulugang pagkabigo. Pero itinigil na ng mga partner ang pagbibigay ng pondo. Ang taong in charge sa project team ay nagpasa na rin ng risk report. Nakaupo ako sa tabi ni Lola. Medyo naging abala rin siya kamakailan dahil sa pag-aasikaso ni Chenzhao sa mga problema mo. Naiintindihan kung bakit nawawala ang focus niya. Ibig bang sabihin nito, may pananagutan din ako sa nangyari sa proyekto. Lu Cheng'an, kung tungkol sa proyekto, pag-usapan natin ang proyekto. Huwag mong idamay si Z. Ma, pakiramdam ko lang, ang pagkakaroon ng matatag na pamilya ay bahagi rin ng kakayahan. Kung hindi man lang maayos ni Chenzhao ang sarili niyang pamilya, paano niya mapapamahalaan ang Lu Group? Pagkatapos ng meeting, ikulong ni Lu Chenzhao ang sarili niya sa study room. Hindi ko siya inistorbo. Hindi basta-basta magkakaproblema ang proyekto ng walang dahilan. Siguradong may gumagawa ng kalokohan. Z, huwag ka nang makialam dito. Bukod pa rito, ngayong araw, si Lu Cheng'an ay isinisi na sa iyo ang lahat. Kung hindi mo ito imbestigahan ng mabuti, masyadong unfair ito para sa iyo. Ang batang ito, kasing tigas ng ulo ni Chenzhao. Pagbalik ko sa kwarto, sinimulan kong basahin ang mga dokumento ng meeting kanina. Hindi ako isang technical staff. Hindi ko naiintindihan ang mga komplikadong modelo. Pero naiintindihan ko ang timeline. Masyadong nagkataon ang sunod-sunod na pangyayari. Hindi ito nagkataon lang, kundi isang planadong setup. Si Chu Kaimin, ang deputy head ng Star Bridge Project. Siya rin ang nagpasa ng risk report. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong imbestigahan. Pero may isang bagay akong alam. Si Tsujayaning ay hindi lang isang ex-partner. Siya ay isang paon na paulit-ulit na ginagamit ni Lu Cheng'an. At ang isang paon na madalas gamitin ay siguradong mag-iiwan ng bakas. Sa wakas, lumabas na ang unang clue sa larong ito. Mabilis na dumating ang balita mula kay Jiang Suisui. Sa litrato,
Nakatayo si Su Jianing at Chu Haimin sa sulok ng balkonahe. Hindi kalayuan ang distansya, at mukhang pamilyar ang kanilang kilos. Hindi ko masabing may problema sila, pero siguradong hindi ito ang unang pagkakataon nilang magkasama. Chu Haimin, Su Jianing, Lu Cheng'an. Nagsisimula nang magkonekta ang linyang ito. Hindi ko agad hinanap si Lu Chenzhao. Abala siya ngayon sa pag-imbestiga sa internal na problema. Hindi ako pwedeng magdagdag ng problema dahil lang sa isang litrato. Sinimulan kong mag-imbestiga mula sa mga lugar na kaya ko. Una, paano nakapasok si Su Jianing sa charity event noong araw na iyon? Pangalawa, sino ang mga nakasama ni Chu Haimin bago siya nagpasa ng risk report? Pangatlo, bakit ang bilis itinigil ng partner ang proyekto? Ang unang dalawang bagay ay nangangailangan ng internal access sa Lu Group. Wala ako niyan, pero may pag-asa ako sa pangatlo. Ang asawa ni Havianson, ang in charge sa Huaning Capital. 2 gabi akong walang tulog para ayusin ang bewang at laylayan ng kanyang damit. Pagkatapos noon, tuwing may okasyon, nagpapadala pa rin siya ng pagbati sa akin. Matagal akong nag-alinlangan bago ko hinanap ang WeChat niya. Hindi ko inaasahang ang bilis niyang sumagot. Kinabukasan, hindi ko sinabi kay Lu Chenzhao. Isinama ko lang ang assistant na si Xiao Chu. Hindi ko talaga inaasahan. Ang maliit na babae noon ay naging igre. Luna ngayon, hindi ko rin po inaasahan. Hinanap mo ako dahil ba sa pag-antala ng asawa ko sa investment ng proyekto. Alam ko pong hindi dapat ako ang nagtatanong nito. Pero gusto ko pong malaman, talaga bang may nakitang risk ang Huaning sa proyekto? O nakatanggap lang kayo ng hindi kumpletong impormasyon? Napakadirekta naman ito. Nanggaling po ako sa service industry. Madaling masira ang trabaho kapag paligoy-ligoy. Kahapon, nakatanggap ang asawa ko ng isang anonymous na dokumento. Sa loob, may mga screenshot. Mayroon ding risk explanation report mula sa taong in charge. Hindi ko masyadong naiintindihan, pero may napansin akong ilang pamilyar na petsa. Ang mga oras na ito, eksaktong tumutugma kay Su Jianing. Ang ikalawang araw pagkatapos niyang gumawa ng gulo sa charity gala. Madam Xia, handa po ba ang Huaning Capital na bigyan ng oras ang Lu Group para patunayan ang sarili nito? Zi, ang mundo ng negosyo ay hindi lugar para sa emosyon. Alam ko pong hindi niyo ako tinutulungan. Kaya ano po ang basehan niyo para tulungan ko kayo? Kung talagang may problema ang Star Bridge Project, maintindihan kung mag-pull out ng investment ang Huaning. Pero kung gagawa kayo ng desisyon base sa mga pinutol na dokumento, magiging biktima rin ang Huaning. Ito ba ang dahilan kung bakit nyo ginagawa ito? Yixad, naiintindihan mo ba ang technical details ng proyekto? Hindi ko po naiintindihan pero nakikita ko ang intensyon ng mga tao. Ang risk report, ang anonymous na dokumento, ang pagpapahirap ng board of directors. Bawat hakbang ay masyadong perpekto. Masyadong perpekto na hindi ito mukhang bigla ang risk, kundi isang setup. Pwede kitang tulungan, pero ang huling desisyon ay nasa asawa ko. Paglabas ko ng studio, nakahinga ako ng maluwag. Lu, anong pagkakataon? Sinabihan ko si Xiaozu na i-report ang lokasyon. Madam, nag-aalala lang din po ako sa kaligtasan ninyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Busy ka, kaya ako na lang ang nakipagkita sa mga tao mula sa Huaning. Si Madam Xia lang naman ang nakita ko. Shenzi, hindi ito isang customer sa bridal shop. Alam mo ba kung gaano kalalim ang isyong ito? Alam ko, pero nag-imbestiga ka pa rin. Sinindihan na ni Lu Cheng'an ang apoy hanggang sa iyo. Hindi ka pa rin ba mag-imbestiga? Naniniwala akong kaya mo itong ayusin. Pero gusto ko ring may gawin. Hindi ako isang palamuti ng pamilya Lu. At hindi rin ako isang florera na inilagay mo sa harap ni Lola para mapanatag siya. Kinalagkad niyo ako sa larong ito, tinatanggap ko. Pero kapag nakapasok na ako, hindi lang ako upo sa tabi. Naghihintay sa iba na husgahan kung mananalo o matatalo ako. Ano ang nakita mo? Ang anonymous na dokumento. Sa timeline nandoon din si Chu Haimin. Ang mga litrato ng pagkikita nila ni Su Jianing. May sarili kang sources ng impormasyon. Si Jiang Sisui, paano mo nalaman? Masyadong halata ang pag-search ng kaibigan mo kay Chu Haimin online kahapon. Masyado lang siyang masigasig. Sa susunod, kung may mangyari, sabihin mo sa akin. Hindi para pigilan ka, kundi para protektahan ka. Saan tayo pupunta? Sa kumpanya. Anong gagawin ko sa kumpanya? Hindi ba gusto mong mag-imbestiga? Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng dokumento. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Dati, tingin ko kay Lu Chenzhao ay parang isang pader. Malamig, matigas, at hindi malapitan. Ngayon, parang nagbukas ng pinto ang pader na ito. Nakatitig sa akin ang lahat. May kuryosidad, may pag-usisa, at may ilang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko naiintindihan ang mga technical terms, pero nakakita ako ng flowchart. Nangyari ang abnormal data sa interface module na hawak ni Chu Haimin. Nawawala ang recheck records ng module na ito. Sino ang nagkansela ng recheck? Ipinapakita sa system na si Chu Haimin. Nag-submit siya ng emergency exemption application. Ang dahilan ay nagmamadali ang board of directors sa progress. Sino sa board of directors ang nagmamadali? Walang nagsalita, masyadong malinaw ang sagot. Bakit naglakas loob si Chu Haimin na gawin ito? Siya ang deputy in charge. Kung may problema sa proyekto, mananagot din siya. Maliban na lang kung may nagbigay sa kanya ng benepisyo o may hawak silang kahinaan niya. Imbestigahan ang recent cash flow at sitwasyon ng pamilya ni Chu Haimin. Nasa ibang bansa ang asawa ni Chu Haimin. Napakataas ng gasto sa pagpapagamot. Kamakailan, may pumasok na pera mula sa Chengzai ko. Altui,
sa isang kaugnay na medical account at ang orihinal na pinanggalingan, nakaturo sa isang kumpanyang kontrolado ni Lu Cheng'an. Itago ang ebidensya. Naiintindihan ko, ipaalam sa mga auditor na asikasuhin ito agad. Huwag muna tayong gumawa ng ingay, hindi sa ayaw niyang lumaban. Gusto lang niya ng isang nakamamatay na atake. Pag-uwi sa Lu Family Mansion sa gabi, gising pa po si Lola. Tapos na ba? May solusyon na ba? Tumulong din ang ating Z. Isang napakalaking tulong. Sinabi ko na sa iyo na hindi lang siya maganda. Bigla kong naramdaman ang sugnay sa kontrata na hindi pwedeng makialam sa personal na buhay ng party 2. Ay baka mawalan na ng bisa dahil parang ako, hindi lang nakialam sa buhay niya, kundi nakialam na rin sa puso niya. Dumating si Xujayaning isang araw bago ang birthday party ni Lola. Gusto ni Lola na magdaos ng isang maliit na birthday party. Hindi mag-imbita ng masyadong maraming tao. Mga malalapit na kamag-anak at ilang lumang kaibigan lang. Elmath, Shen, Elmath, Su, may kailangan ka ba? Gusto kitang makausap ng sarilinan. Madam, ayos lang po. Sumunod ka sa akin. May mga security camera sa mga pampublikong lugar ng Lu family. May mga warning sign din sa harap ng pinto dahil hindi maganda ang kalusugan ni Lola kamakailan. Palaging naka-on ang mga security device. Zi, alam kong galit ka sa akin. Elmath, Su, masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo. Wala akong masyadong oras para magalit sa iyo. Nanalo ka na. Gusto ka ni Lola, pinoprotektahan ka rin ni Chen Zhao. Bakit gusto mo pa rin akong pilitin? Pinilit ba kita sa anong bagay? Sinabihan mo si Chen Su na imbestigahan ako para maghinala sa akin ang pamilya Lu. At kinuha mo pa ang posisyon sa kapital na dapat ay sa akin. Xujayaning, nakalimutan mo na ba? Hindi ka pinakasalan ni Lu Chen Zhao. Hindi dahil sa akin kundi dahil umalis ka noon. May mga dahilan ako, bawat isa na nakakasakit sa iba, ay parang may mga dahilan. Pero ang mga dahilan ay hindi makakabawi sa mga kahihinatnan. Nung umalis ka, nabigo ang proyekto ni Lu Chen Zhao. Nagkasakit si Lola, ngayon sa isang salita lang na may dahilan ka. Gusto mo na bang ibalik ang lahat sa dati? Binili ka lang ng pamilya Lu gamit ang pera. Kung wala ang kontratang iyon, hindi ka man lang makakapasok sa pinto ng pamilya Lu. Tama ka. Noong una, tumanggap nga ako ng pera para pumunta dito. Pero at least tumatanggap ako ng pera para magtrabaho. Paano ka naman, kumuha ka ng resources kay Lu Cheng'an? At nagtaksil kay Lu Chen Zhao, manahimik ka. Shenzi, wag mong isipin na mahal ka talaga ni Chen Zhao. Niloloko mo lang siya. Kapag nalaman niya na puro kakalkulasyon, kamumuhian ka niya. Xujayaning, anong binabalak mo? Mukhang gusto niyang umarte. Xujayaning, mas mabuting huwag kang gumawa ng kalokohan. Huwag. Elmath, Shen, alam kong hindi mo ako gusto. Pero bakit mo ako tinulak? Madam, gusto ko pa nga siyang palakpakan. Ang profesional ng pag-arting ito, gusto ko lang ipaliwanag sa iyo ang nangyari noon. Mukhang hinihintay ako dito ah. Zi, sumusobra na ito. Kahit na may nakaraan si Jayaning kay Chen Zhao, hindi naman siya dapat tratuhin ng ganyan. Huwag mong sisihin si Elmath. Shen, nagalit lang siya sandali. Anong nangyayari dito? Ina, tinulak ni Zi si Jayaning sa hagdan. Zi, lahat ay naghihintay sa reaksyon niya. Chen Zhao, sa pagkakataong ito, hindi mo na siya pwedeng paboran. Nasugatan ang binti ni Jayaning. Ayos lang ako, ayokong sirain ang relasyon ninyong dalawa. Pero masyadong padalos-dalos si Miss Shen. Lu Chen Zhao, naniniwala ka ba sa akin? Hindi ka itutulak ni Zi. Chen Zhao, hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi mo man lang inimbestigahan pero pinagtanggol mo na siya. Hindi siya gagamit ng ganyang kataang paraan. Ang pangungusap na ito ay parang papuri at parang pang-insulto rin sa akin. Miss Tsu, huwag ka munang umiyak. Tingnan muna natin ang surveillance camera. Surveillance camera. Kamakailan, hindi maganda ang kalusugan ni Lola. Nagpalagay ako ng security camera sa mga pampublikong lugar at naglagay din ng security warning signs. Sinasaklaw lang nito ang sala at pasilyo. Wala itong kinalaman sa anumang pribadong espasyo. Xujayaning, ang pamilya Lu ay hindi isang entablado. Paulit-ulit kang umaarte rito. Iniisip mo bang bulag kaming lahat? Hindi ganyan. Ito ay issue sa anggulo. Siya ang pumilit sa akin. Ano ang ipinilit ko sa iyo? Pinilit kang aminin na pinagtaksilan mo si Lu Chensu noon. O pinilit kang aminin ngayon na nakikipagsabuatan ka kay Lu Cheng'an. Zi, pwede kang kumain ng kahit ano. Pero hindi ka pwedeng magsalita ng kahit ano. Ganoon ba? Kung gayon, magsalita ka ng may ebidensya, huwag kang magsalita ng walang basehan. 3 beses nakipag-ugnayan si Xujayaning kay Chu Kaiming noong nakaraang buwan. Nakatanggap ng pera ang treatment account ng asawa ni Chu Kaiming. Nakahanap ang audit ng ilang hindi pangkaraniwang transaksyon. Ang mga pahiwatig ay tumuturo sa iyong kumpanya. Lola, siguradong hindi pagkakaunawaan lang ito. Uncle, ipaliwanag mo kung hindi pagkakaunawaan ito. Mag-imbestiga ang audit at legal department. Sinelyuhan na ng project team ang lahat ng dokumento. Tinatanggap na rin ni Chu Kaiming ang internal investigation. Hindi ba sinabi mong hindi mo ako imbestigahan? Jayaning, masyado kang emosyonal.
Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Tama na, ihatid niyo na si Miss Su palabas mula ngayon. Kung wala ang pahintulot ko, hindi na siya pwedeng tumuntong sa pamilya Lu. Chen Zhao, talagang mahal lang kita ng sobra. Su Jianing, hindi ako ang taong minahal mo kailanman, kundi ang sarili mong hindi pagtanggap matapos mong palampasin. Bukas, isama mo ang iyong ama rito. Ziggy, natakot ka ba? Hindi po, talagang hindi po. Talagang hindi po, total naniniwala rin sa akin si Ing. Lu kanina. Chen Zhao, ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Anong sinabi mo? Kung gusto ni Ziggy na harapin ang ibang tao, hindi siya gagamit ng ganyang katangang paraan. Na, Gemini, Lu, kilalang kilala mo ba ako? Pangunahing paghusga lang. O baka naman espesyal na atensyon. Namumula ang kanyang mga tainga. Medyo maputla pero nakikita ko pa rin. Ang self-defense item ay isang maliit na alarm device. Isang pindot lang at otomatiko siyang aabisuhan. Lu, ang estilo mo sa pagbibigay ng regalo ay napaka-praktikal talaga. Huwag ka nang makipagkita sa kanya ng mag-isa mula ngayon. May surveillance camera naman ako. Hindi rin naman omnipotent ang surveillance camera. Kung gayon, subukan mo ako, pwede ko namang subukan. Shenzi, salamat sa iyo ngayon. Salamat sa akin para saan. Salamat at hindi ka talaga natakot. Lu Chenzhao, hindi ako ganoon kahina. Alam ko. Pero natatakot pa rin ako. Sa pagkakataong ito, ako naman ang nawala ng masabi. Ang mainit na ilaw ay sumisinag. Ang kanyang mga mata ay napakatapat. Bigla kong napagtanto. Unting-unti na siyang handang magtapat ng kanyang tunay na nararamdaman. At unti-unti rin talaga akong naantig sa kanya. Kung gayon, tatanggapin ko muna ito. Ilset, ang birthday banquet ni Lola. Ang lumang mansyon ng pamilya Lu ay puno ng masayang atmosfera kahit saan. Sa greenhouse, puno ito ng magnolias at begonias. Alam ko na ngayon ay hindi lang pagdiriwang ng kaarawan. Ito ay pag-alis ng mga hadlang. Nakasuot si Lola ng dark red na cheongsam. Napakaganda ng kulay ng mukha. Ang mag-amang Lu Cheng'an ay dumating ng napakaaga. Puno ng ngiti ang mga mukha. Ina, binabati ko po kayo ng mahaba at malusog na buhay. Maupo kayo. Sunod-sunod na dumating ang mga bisita. Lahat ay mga malalapit na tao at mahahalagang shareholder. Tila napansin ni Lu Cheng'an na may mali. Matanda na ako. Ayaw ko nang ipagpabukas pa ang mga nakakainis na bagay. Chen Zhao, ilabas mo na ang mga dokumento. Ang unang dokumento ay ang timeline ng Star Bridge Project. Bawat hakbang ay may nakatala. Lola po, ang mga ito ay nagpapatunay lamang na may butas ang pamamahala ng proyekto. Hindi ito nagpapatunay na may kinalaman ako. Tama ka, kaya tingnan natin ang pangalawang dokumento. Ang pangalawang dokumento ay ang cash flow. Ito ay normal na consulting fee. Anong klaseng consulting fee ang kailangang ilipat sa overseas medical account ng kapamilya? Chen Zhao, baka maganda naman ang intensyon ni Cheng'an. Ang pagtulong ng kaunti ay hindi naman malaking kasalanan. Pangalawa, hanggang ngayon ba ay ipinagtatanggol mo pa rin siya? Hindi ko siya ipinagtatanggol. Hindi natin pwedeng pagbintangan ang bata. Seije. Tingnan natin ang pangatlong dokumento. Ang pangatlong dokumento ay mga litrato ng pagkikita ni Naksu Jianing at Chu Kaiming. Pati na rin ang call history niya at ng assistant ni Lu Cheng'an. Ang mga sinabi niya kahapon, lahat ay na-record ng surveillance camera. Lola po, hindi pwedeng husgahan ang lahat base sa recording. Emotional si Jianing, hindi pwedeng bilangin ang mga sinabi niya. Cheng'an, alam mo ba kung bakit hindi kita pinapaalis sa Lu Group? Nagmakaawa ang ama mo sa akin. Sabi niya, hindi masama ang gusto mong umangat. Sabi niya, nagmamadali ka lang. Naniwala ako, binigyan kita ng pagkakataon. Pero itinuring mong kahinaan ang kabaitan ko. Ginamit mo ang pamilya bilang palusot. Lola, lagi po kayong pabor kay Lu Chenzhao. Mula pagkabata, lahat ng magaganda ay napupunta sa kanya. Nakikita ko na. Naisip mo na namang dumaan sa shortcut. Gumamit ng mga koneksyon, nagkalkula para sa sariling interes. Pero hindi ko nakitang itinuring mo talagang tahanan ang Lu Group. Sa huli, ako pa rin ang may paboritismo, ha? May nangyari sa Star Bridge Project. Hindi lang ako ang nalugi, kundi ang pinaghirapan ng lahat. May kinalaman ito sa kooperasyon at kinabukasan ng proyekto. Ang pag-aagawan sa kapangyarihan at paggamit sa proyekto bilang sugal ay lumampas na sa limitasyon. Naalala ko noong nasa family banquet, ibinunyag mo ang kahirapan ko sa harap ng lahat. Sinisi mo akong mukhang pera, pero sa totoo lang, ikaw ang sakin. Ano na naman ang gustong sabihin ng hipag ko? Wala naman akong ibang iniisip. Naaawa lang ako kay Uncle Lu. Maganda ang background at kondisyon, pero laging sinisisi ang iba sa pagharang sa daan. Sabi niyo mukhang pera ako, pero hindi ko kailanman sinira ang karera ng iba. Ang pagiging mahirap ay hindi kasalanan, ang pagiging sakim ang kasalanan. Shenzi! Ang mga gawain ng pamilya Lu ay hindi dapat pakialaman ng mga tagalabas. Hindi siya tagalabas, siya ang apo-in-law na kinikilala ko. Siya rin ang tumulong sa Lu Group na makahanap ng mga pahiwatig ngayon.
Iiwan ko ang mga salitang ito ngayon. Pansamantalang sinususpinde si Lu Cheng'an sa lahat ng posisyon sa pamamahala sa Lu Group. Kung hindi pwede, ibigay ang ebidensya sa mga otoridad. Ang mga paglabag sa regulasyon ay haharapin ayon sa batas. Hindi gumagamit ng sariling parusa ang pamilya Lu. At hindi rin magtatakip. Ito ang solusyon na gusto ko. Kung sino man ang makiusap, umalis na rin sa Board of Directors. Naging malamig ang atmosfera sa birthday banquet. Patuloy pa ring naghihiwa ng cake si Lola. Z. Ngayon, hinayaan kitang maagrabyado. Hindi po ako naagrabyado. Noong nagsisimula pa lang kayo ni Lolo, pinagtawanan din kayo ng mga tao. Pinagtawanan na ang mga babae ay hindi nakakaintindi sa negosyo. Pinagtatawanan tayo dahil wala tayong background. Unang beses kitang makita. Nakita na ni Lola ang katatagan sa iyong mga buto. Hindi dahil nagpakasal ka sa pamilya Lu kaya ka nagkaroon ng dangal. Kundi dahil ikaw mismo ay may dangal na. Pagkatapos ng piging, isa-isang umalis ang mga miyembro ng Board of Directors. And Rek, Lu, napagod ka po ngayon. Masyado po kayong formal. Ang timeline ay inayos niyo ng napakalinaw. Sa hinaharap tungkol sa public relations ng proyekto, sana po kayo ang mag-coordinate. Kung kinakailangan, makikipagtulungan ako. Nagbago ang pakikitungo ng lahat. Sa wakas ay nakatayo rin ako ng matatag. Sa gabi, hinatid ako ni Lucenzo sa kwarto. Shenzi, po. Salamat sa iyo ngayon. Boss Lu, nitong mga nakaraang araw, medyo madalas kang nagpapasalamat. Kung gayon, ibahin natin. Ibahin sa ano, panatag ako dahil nandito ka. Boss Lu, pwede rin bang ituring na overtime pay ang linyang ito? Pwede. Umiti siya ng bahagya. Ngayon, totoong ngiti na ito. Kung gayon, ililista ko na ha. Z. Hindi siya Z. Kundi Z. Suot ko na ang cufflinks na binigay mo. Bigla kong napansin na ang accessory sa kanyang manggas ay ang binigay ko. Oh, bagay na bagay sa iyo. Gustong gusto ko. Uminit na naman ang mga tainga ko. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Kung magpapatuloy ang contract marriage na ito, natatakot ako na pagdating ng expiration, ako ang hindi makakabitaw. Nasuspinde sa trabaho si Lu Cheng'an. Naging tahimik ang pamilya Lu ng kalahating buwan. Natapos na ang re-evaluation ng Star Bridge Project. Ipinagpatuloy ng Huaning Capital ang disbursement. Naging sobrang busy si Lucenzo na halos sa kumpanya na siya kumakain at natutulog. Lagi kong inaalagaan si Lola. Hindi niya kinaya ang pagkabigla. Z. Po, gusto mo na ba si Chensao? Lola, hindi po. Namumula na ang mga tainga mo. Ang init po kasi. Kawawa ang batang si Chensao. Huwag mong pahirapan ang sarili mo dahil sa kanya. Tungkol sa kontrata, alam na ni Lola ang lahat. Noong una, ako ang nagpasok sa iyo dito. Pero sa huli, kung gusto mong manatili o hindi, ikaw mismo ang dapat magdesisyon. Huwag kang magmadaling sumagot. Mahaba pa ang panahon. Pero ang panahon ay hindi kasing haba ng sinabi ni Lola. Ang tahimik na eksena ay nabasag lang ng tunog ng nahulog na tiyako. Lola! Nagmamadaling pumunta si Lucenzo sa ospital. Namumutla ang mukha. Dahil lang po ito sa acute fatigue. Wala naman pong dapat ipag-alala sa ngayon. Sabi ng doktor, stable na ang kondisyon niya. Dapat nalaman ko ng mas maaga. Hindi mo ito kasalanan. Natatakot siyang hawakan mo ang negosyo ng pamilya. Natatakot siyang hindi ka maging komportable. Hindi ako. Hindi ano. Hindi ko siya bibigyan. Kung gayon, kumain ka muna. Hindi ako gutom. Kung magkasakit ka, hindi ko kayang alagaan kayong dalawa. Sa wakas ay nakumbinsi ko siyang kumain ng kalahating mangkok ng lugaw. Akala ko kapag naging stable na ang matanda, magiging maayos na ang lahat. Sa ikatlong araw ng pagkaka-confine ni Lola, may nangyari na naman sa pamilya Lu. Isang tinatawag na bagong will ang biglang lumitaw. Ang nakasulat ay, inilipat ni Lola ang isang bahagi ng share sa second branch. Ang kasal ninyong dalawa ay isang kontrata. Ang karapatan sa mana ay dapat hatulan muli. Chensao, ayaw rin ni Uncle na pag-usapan ang mga bagay na ito sa ngayon. Ang kondisyon ni Lola ay ganito. Hindi pwedeng magkagulo ang Lu Group. Kaya dinala ni Uncle ang testamento sa ospital. Ito ay pinirmahan ni Lola noon pa. Sinusunod lang namin ang gusto niya. Hindi pa nagigising ang matanda. Hindi na makapaghintay ang mga tagalabas. Huwag niyo kaming sisihin kapag napatunayan ang contract marriage. Mayayanig ang karapatan niyang magmana. Kailan pinirmahan ang testamentong ito? 2 buwan na ang nakalipas. Saan pinirmahan? Saang kwarto sa lumang mansyon ng pamilya Lu? Sa study room. Saang study room? Elmath, Shen, mahalaga ba ang mga detalyeng ito? Siyempre, mahalaga. May 3 study room sa lumang mansyon ng pamilya Lu. Karaniwang ginagamit ni Lola ang nasa East Wing sa unang palapag. Sabi niyo pinirmahan niya ang testamento, dapat malinaw ang lokasyon. Sige, hindi ka kadugo ng pamilya Lu.
Huwag kang makialam. Ako ang legal na asawa ni Lucensao. Ginagamit ninyo ang kasal namin. Siyempre, may karapatan akong makinig. Isa pa, 2 buwan na ang nakalipas, hindi na maganda ang pakiramdam ni Lola. Lahat ng dokumento niya ay itinala ni Tita Chen at ng abogado. Bakit wala ang abogadong madalas niyang ginagamit? Pinagdududahan mo bang namimeke ako? Pinapaalalahanan ko lang ang lahat. Ang mga mahalagang dokumento ay dapat dumaan sa verification process. Kung totoo, magkakabisa ito pagkatapos ma-verify. Kung peke, kung sino ang naglabas, siya ang mananagot. Ako nga pala. Nang masabi ko ito, kahit ako ay nagulat ng kaunti. Hindi ito pag-arte, hindi rin ito pakikipagtulungan. Ang dokumentong ito ay ibibigay sa third party para suriin. Lucensao, hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala lang ako sa ebidensya. Pansamantalang humupa ang gulo sa testamento. Ngunit humihingi ng resulta ang board of directors sa loob ng 3 araw. Nasa ospital pa rin si Lola. Hindi pwedeng umalis ng matagal si Lucensao. Hindi ba pwedeng ako na lang ang umuwi sa mansyon para hanapin ang dokumento? Bakit? Baka may nagmamanman pa ring mga tao ni Uncle. Kung ganoon, magpadala ka ng taong sasama sa akin. Shenzi, Lucensao. Nabanggit na sa akin ni Lola noon ang lumang study room. Sabi niya, tanging ang mga hindi pamilyar sa mga lumang libro ng pamilya Lu ang makakapansin sa problema. Hayaan mong subukan ko. Hindi ako magpapakapahamak. Pangako ko. Sa huli, nag-ayos si Lucensao ng 2 bodyguard at si Tita Chen para samahan akong umuwi sa mansyon. Ang lumang study room ay nasa east wing sa unang palapag. Doon karaniwang umiinom ng tsaa, nagbabasa ng libro at nagsusulat si Lola. Isang buong hapon akong naghanap, walang testamento. Pero nakakita ako ng isang lumang ledger. Sa loob ng ledger ay may nakaipit na sticky note. Ang Mingsu Pavilion ay ang lugar kung saan itinatago ng matandang ginang ang kanyang mga alahas noong siya ay nasa tamang pag-iisip pa. Saan po iyon, sir? Ang lumang study room sa west wing sa 2 palapag. Iyon din ang lugar na sinabi ni Lucensao noon, na hindi ako pwedeng pumasok. Sa wakas ay naintindihan ko na, hindi iyon restricted area, kundi isang backup plan ni Lola. Napakalinis sa loob, hindi mukhang madalas gamitin. Walang alahas sa loob, tanging isang ESP, isang selyadong dokumento, at isang litrato. Bumilis ang tibok ng puso ko. May isang video sa VSP. Kung mapapanood nyo ang video na ito, ibig sabihin may hindi na naman mapakali sa pamilya Lu. Lucensao, Zi, humihingi muna ng tawad si Lola sa inyong dalawa. Ang larong ito ay inihanda ko. Nang magmadaling pumunta si Lucensao sa mansyon, nakaupo ako sa harap ng computer. Sabi ni Lola sa video, matagal na siyang naghihinala kay Uncle. Nalihim na inililipat ang mga resources ng proyekto. Nanatili siyang tahimik pagkatapos panoorin ang video. Alam din po ni Lola, palaging gustong samantalahin ni Uncle Lu Cheng'an ang mga kondisyon para bawiin ang karapatan ni Lucensao sa mana. Kaya sinadya ni Lola na maglabas ng kondisyon na kailangang magpakasal. Una, para pilitin si Uncle Lu na kumilos. Pangalawa, para matuto si Lucensao na magtiwala sa iba. Pangatlo, para makita kung si Shen si iba ay mukhang pera talaga. O kung mayroon siyang limitasyon at pananagutan. Ang totoong hachian ng shares ni Lola ay hindi kailanman nagbago. Si Lucensao ang pangunahing tagapagmana. At ako rin ay kasama. Sa personal trust fund na inihanda ni Lola, Zi, hindi sa hindi pabor si Lola sa iyo. Gusto lang humingi ng tulong ni Lola sa iyo, para iligtas ang isang hangal na apo na ayaw humingi ng tulong. Pati ito ay napag-isipan na niya. Mahal na mahal ka ni Lola, alam ko. Napakatalino rin niya. Kaya huwag kang magpapatalo. Hinawakan niya ang kamay ko. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiwas. Sa araw ng emergency board meeting, suot ko pa rin ang mahabang puting damit na iyon. Noong unang beses ko itong sinuot, pinagdudahan ako kung karapat-dapat ba akong pumasok sa pamilya Lu. Ngayong araw, suot ko ito para sabihin sa kanila na karapat-dapat ako. Palagi kang karapat-dapat, Mrs. Lu, bago ang meeting, pwede bang huwag muna tayong mag-usap ng kung ano-ano? Mas tensyonado ang atmosfera sa board meeting kaysa sa inaasahan ko. Magkaharap na nakaupo sina Lu Jianbai at Lu Cheng'an. Nag-imbita sila ng mga abogado at notary public. Dala rin nila ang bagong testamento. Nandito rin pala si Shen ngayon. Siyempre, tutal pag-usapan nyo rin naman ngayon ang mga ari-arian ng asawa ko at ng lola ko. Dahil nandito na ang lahat, simulan na natin. Ayon sa testamentong ito, isang bahagi ng shares na nakapangalan kay Lola Lu ay ililipat kay Lu Jianbai at tatanggapin ni Lu Cheng'an. Kasabay nito, ang kasal ni Lucensao ay isang kontrata lamang. Kaya kailangang suriin muli ang kanyang karapatan sa mana. Nagsimulang magbulungan ang ilang miyembro ng board. Lucensao, kung talagang gusto mo ang nakabubuti para sa Lu Group, dapat ikaw na mismo ang mag-alok na ipagpaliban ang pag-takeover. Ang unang dokumento ay ang Will Authentication Report. May mataas na posibilidad na peke ang pirma. Impossible ito. Ang ahensya ng authentication ay isang third party na kinikilala ng board of directors. Kung hindi ito kinikilala ni Uncle, maaari siyang mag-file ng appeal. Ang pangalawang dokumento ay ang totoong deklarasyon ng shares ni Lola. Ang pangatlong dokumento ay ang video ni Lola.
Ako, si Lu Mingzhao, buong buhay kong nagtrabaho at hindi natatakot sa mga nakikipag-agawan. Natatakot lang ako na dahil sa pag-aagawan ay kalimutan na nila ang kanilang limitasyon. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Pero ang pagkakataong iyon ay hindi para sirain ang Lu Group. Pagkatapos ng video, binalot ng katahimikan ang meeting room. Maaaring kinuha ang video na iyan sa ilalim ng pamimilit. Uncle, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang video ay kinuha 3 buwan na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon ay nasa tamang pag-iisip pa si Lola. Kompleto ang medical records at notarized documents. Habang ang testamento nyo ay pinirmahan 2 buwan na ang nakalipas. Pero ng araw na iyon, nasa ospital si Lola, malinaw iyon sa records. Sinasabi nyo na noong hapong iyon ay nasa lumang mansyon siya para pumirma ng testamento. Paano siya nakapag-teleport pabalik? Bukod pa rito, tungkol sa contract marriage. Totoo na kami ni Lu Chenzhao ay may kontrata sa simula pa lang. Narinig niyo na lahat, makinig kayong mabuti, ang kontrata ay hindi nangangahulugang panluloko. Legal ang kasal namin. Ang nilalaman ng kontrata ay hindi kailanman lumabag sa interes ng Lu Group. Sa kabaligtaran, mula sa iskandalo sa charity event hanggang sa krisis ng Star Bridge Project at ngayon sa peking testamentong ito, palagi kong pinoprotektahan ang Lu Group. Uncle Lu Cheng'an, palagi mong sinasabi na pumasok ako sa pamilya Lu dahil sa pera. Inaamin ko na kailangan ko ng pera at tinatanggap ko ang kompensasyon na ibinigay sa akin ng pamilya Lu. Pero kinuha ko ang pera at ginawa ang mga dapat kong gawin. Ikaw, hawak mo ang shares at resources ng pamilya Lu. Anong ginawa mo? Ang mga dokumentong ito ngayon ay para harapin ng Lu Group ang mga shareholders, legal department, at mga empleyado upang managot. Hindi tatakasan ng Lu Group ang responsibilidad nito para sa sinumang miyembro ng pamilya. Ang mga sangkot ay mananagot sa batas. Sisimulan ng kumpanya ang internal rectification process. Ang review mechanism para sa Star Bridge Project ay isa sa publiko ng buo. Handa akong tanggapin ang supervision ng Board of Directors. Suportado ko si Emily. Lu na magpatuloy sa pamamahala. Kailangan ng Lu Group ng katatagan ngayon. Sumobra na talaga sila sa pagkakataong ito. Nalinlang kayong lahat sa kanya. Hindi para sa Lu Group si Lu Chenzhao. Isa lang siyang mananalo, hindi po ako nanalo. Nagkaproblema ang Lu Group. Na-ospital si Lola. Naantala ang proyekto at kinailangan mag-overtime ng mga empleyado para ayusin ang gulo. Bigla kong naintindihan kung bakit siya ang pinili ni Lola. Pagbawas lang ito ng pagkalugi. Alam niya ang kanyang limitasyon. Sa huli, walang naparusahan ng pribado. Wala ring pag-uusig. Lahat ay bumalik sa ayos. Shenzi, M. Nung una, hindi talaga kita pinapansin. Nakikita ko na. Nanalo ka. Nandito lang ako para panatilihin ang dapat kong panatilihin. Pagkaalis ni Lu Cheng'an, nakahinga rin ako ng maluwag. Pagod ka ba? Pagod. Umuwi na tayo. Punta tayo sa ospital. Naghihintay pa rin si Lola ng magandang balita. Sa ospital, gising na si Lola. Inaprubahan ng Board of Directors ang deklarasyon ng aktual na pagbabahagi. Kumpirmahin ang proseso ng pagkuha. Ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa pangalawang sanggay ayon sa proseso. Sa wakas ay malinaw na ang labanang ito ng pamilya Lu. Lola, Ziggy. Lola, hindi po ba medyo sumobra kayo ngayon? Tama po. Sa susunod, huwag niyo na pong gamitin ang sarili niyo, ang katawan niyo para magplano pa. Kung may problema, sabihin niyo po sa amin. Hindi nag-iisa si Lu Chenzhao. Hindi rin po ako outsider. Kaya sa susunod, huwag na kayong bumitaw sa isa't isa. May mga sagot na parang hindi kailangang madaliin. Pero alam ko, mula sa sandaling ito, hindi na lang ako ang asawa ni Lu sa kontrata. Sa araw na formal na pumalit si Lu Chenzhao, umuulan ng mahina sa Yungang. Muling sinimulan ang Star Bridge Project. Isinapubliko rin ang panloob na pag-aayos ng Lu Group. Lumabas na ng ospital si Lola at umuwi, maayos na ang paggaling ng katawan niya. Ang pinakagusto niyang gawin araw-araw ay ang umupo sa greenhouse. Tingnan kami ni Lu Chenzhao na nagkakailangan. Nagkakailangan pa rin kami. Ngayon, bigla kong gustong kumain ng street food. Sabi niya nag-aalala siya sa akin. Pero ang paraan niya ay napaka-Lu Chenzhao pa rin. Pinagawa niya sa chef ng 5-star hotel. Sabi ko gusto kong uminom ng milk tea. Pinabili niya ang assistant ng 20 cups na may iba't ibang flavor. Masyadong maluwag ang trabaho ko lately. Medyo nakakabagot. Gusto mo bang magtrabaho sa Lu Group? Parang bumubuti na talaga ang mga araw. Sobrang buti na muntik ko nang makalimutan na malapit nang matapos ang kontrata. Hanggang isang araw, nagpadala ang abogado ng isang folder. Ang pondo para sa susunod na pagpapagamot ni Mama ay naitatag na. Ang suportang pinansyal ayon sa kasunduan sa pakikipagtulungan ay naipaliwanag na rin para sa pagbabayad ayon sa proseso. Ang pag-aayos ng tirahan sa Anhi Residences ay napanatili rin sa aking mga karapatan sa paggamit. Bawat probisyon sa kontrata ay tinupad ni Lu Chenzhao ayon sa mga patakaran. Pero pakiramdam ko ay walang laman ang puso ko. Isang taon na pala talaga ang lumipas. Mula sa pagiging empleyado ng bridal shop, naging asawa ako ni Lu. Nagsimulang masanay sa almusal ang pamilya Lu. Sa ngiti ni Lola, sa pagreklamo ni Tita Chen, at sa ilaw sa study room ni Lu Chenzhao sa gabi.
Nangyari na ang pinakakinatatakutan ko. Hindi sa hindi ako mahal ni Lucenzao, kundi hindi ko na kayang umalis, tapos na ang kontrata. Inaya niya akong kumuha ng certificate. Magkikita lang tayo, hindi sa Civil Affairs Bureau. Ito ay isang napakatahimik na coffee shop. President Lu, ang divorce agreement. Alainan. Masyadong profesional, hindi nakakagulat na ikaw ang ihi ng Lu Group. Ang pondo para sa pagpapagamot ng nanay ko. Ang bayad sa ating kasunduan ay patuloy na babayaran. Quit na ang 2 panig. Ang pananatili mo sa Anhi Residences ay ipagpapatuloy din. Talagang tumutupad sa usapan si President Lu. Shenzi, Lesan. Salamat sa nakalipas na 1 taon. 谢谢。 President Lu, masyado ka namang formal. Kung marami pang sasabihin, magiging masyadong formal na. Hindi ito pagiging formal. Noong una, nagmamadali ang ating kasunduan. Napilitan ka lang din dahil wala kang ibang pagpipilian. Pagkatapos, ang mga isyu ng pamilya Lu ay paulit-ulit kang idinawit. Kaya ngayon, gusto kong ibalik sa iyo ang tunay na kalayaan sa pagpili. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Susundin ng pamilya Lu ang kasunduan at sasagutin pa rin ang mga gastusin sa pagpapagamot at pamumuhay. Maaari ka nang bumalik sa buhay na gusto mo. Sa labas, mukha siyang kalmado, pero nakakuyom ang kanyang mga kamao. Noong una ko siyang makita, akala ko kasing lamig siya ng yelo. Ngayon ko lang nalaman na sa ilalim ng yelo ay may isang malalim na karagatan. Pumirma na ako, hindi mo na ako pwedeng itali gamit ang emosyon. Kaya, mahal mo ba ako? Mahal kita. Lucenzao, mabilis ka rin palang matuto. Pero mas gusto kong maging malaya ka. Paano kung piliin kong manatili ng malaya? Shenzi, President Lu. 陆总， Nakalimutan mo na ba? Masyado akong sakin. 安心。 Noong una, gusto ko lang iligtas ang nanay ko. Kalaunan, gusto ko lang maging ligtas ang lahat. Ngayon, mas lumaki na ang gusto ko. 更大了。 Kalayaan sa pagpili, gusto ko yan. Ang kaligtasan ng pamilya ko, ang katayuan at posisyon ko, hindi ko isusuko. Pati na rin ikaw. 这个人， Gusto kita habang buhay. Namula ang mga mata ni Lucenzao. Medyo malabo pero nakita ko. Shenzi, Lesan. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang kasunduan. Siyempre, hindi na ito kasunduan. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sayo. Tama. Wala kang katumbas na halaga. Pagkatapos noon, nagkaroon kami ng totoong kasal. Nakaupo si Lola Lu sa unahan. Suot ang paborito niyang Cheongsam. Dumating din ang nanay ko. Mas bumuti na ang kalusugan niya. Mula sa isang empleyado ng bridal shop, naging bida sa sariling kasal. Medyo kakaiba ang takbo ng karerang ito. Dati, palagi akong nag-aayos ng wedding dress ng iba. Ngayon, turn ko na. Ang wedding dress na ito ay ako mismo ang nag-ayos. Ang baywang, ang laylayan, ang belo. Napakaganda mo ngayon. Sa kanyang mga mata, tanging pagmamahal na lang ang nakikita. Wala nang distansya o pag-aalinlangan. Sabi ko na nga ba, ang apo-in-law na pinili ko. 孙媳妇， Hindi magkakamali. Dahan-dahan akong naglakad palapit kay Lucenzao. Matapos ang lahat ng nangyari sa nakaraan, naayos ang lahat ng hindi pagkakaunawaan at pagsubok. Enrek, Lu, Lu, sa hinaharap, mahal mo pa ba ang pera? Siyempre. Pero ngayon, mas mahal na kita. 答应 Nang umalingaw ang palakpakan, bigla kong naalala ang bridal shop 1 taon na ang nakalipas. Naalala ko ang matandang babae na nakasuot ng Cheongsam noon. Naalala ko ang pabirong sinabi ko noon, Lola, kung hindi po kayo magagalit, ako po ang magiging apo-in-law ninyo. Sino nang mag-aakala na ang biro na iyon ay magiging tadhana? 注定。 Nang pumasok ako, doon ko lang napagtanto na hindi ito isang patibong kundi isang tahanan.